Dominant Protector. Credit to the author. 3,111-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa mata ng Sam, ang Grand Elder ay isang mortal lamang. Hindi mahalaga kung siya ay namatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang Grand Elder ay malapit ng magmukmak sa pagkakataong ito. Gusto mo bang patayin ako sa lakas mo? Ihahatid muna kita sa impyerno. Pinitik ng Grand Elder ang kanyang daliri at tinapik ang kanyang baywang. Isang pulang sutla ang mabilis na pumutok patungo sa Sam. Biglang nanliit ang mga mata ni Sam, puno ng kilabot at kawalang paniwala. Parang may naintindihan siya sa isang iglap, ngunit huli na para kay Dodge. Sa isang malakas na putok, ang pulang seda ay nabasag sa katawan ng Sam. Ang buong katawan ng Sam ay direktang pinalipad at bumagsak sa dingding ng vilya. Pumikit siya ng ilang beses, saka bumagsak sa lupa at namatay. Napatulala rin si Bruno Skyclass Late Face Peak. Bakit napakalakas ng Zyrene na ito? Bakit nagkaroon siya ng ganitong klase ng master bilang bodyguard niya? Kung gayon, paano niya siya mahuhuli? Ang Skyclass Late Face Peak na ito ay hindi aatake sa kanya, hindi ba? Hindi naman siya magpapakamatay, di ba? Ikaw si Bruno mula sa pamilyang Dorian. Bagamat galit na galit ang Supreme Elder, alam din niya na may mga taong maaaring patayin at may mga taong hindi maaaring patayin. Bagamat si Bruno ang pangunahing salarin, siya ang nag-iisang inapo ng pamilyang Dorian. Kung papatayin siya ng Supreme Elder, anuman ang dahilan, ang Dark Palace at ang pamilyang Dorian ay nasa sitwasyon kung saan ang isa sa kanila ay kailangang mamatay. Sa makatuwid, ang Grand Elder ay hindi sumalakay, ngunit nagtanong. Ako. Ikaw. Huwag mo akong patayin. Sa sobrang takot ni Bruno ay nanginginig siya at napaatras ng 2 hakbang. Gusto niyang tumakas pero hindi niya pinangarap. Ang iyong pamilyang Dorian ay paulit-ulit na sinubukang hulihin ang tagapagmana ng matandang ito. Ano ang kahulugan nito? Mayroon ka bang kakaibang anting-anting? Galit na galit ang Grand Elder, I'll let you go this time because we are both from the ancient rank. Hindi naman mahina ang East, di ba? Bumalik at sabihin kay Joff na huwag masyadong lumayo. Ang tagapagmana ng madilim na gabi na palasyo ay nagsasangkot ng mga interes ng buong sinaunang antas, at ang iyong pamilyang Dorian ay walang pagbubukod. Sana ay hindi ka magdulot ng gulo, o ikaw ay magiging kalaban ng buong sinaunang antas. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Bruno ang nangyayari. Ang matandang babae na ito ay hindi isang master na inupahan ni Zyrene, naghahanap siya ng tagapagmana sa villa, at tila ang tagapagmana na iyon ay isa sa 2 batang babae na gusto niyang mahuli ni Dorian. Kaya ganyan namatay si Cardo. Parang naiiyak si Bruno. Hindi niya maiwasang magtaka kung gaano siya kaswert. Si Zyrene ay maaaring manatili sa iba, ngunit kailangan niyang manatili sa tagapagmana. Hindi pa niya nakilala sina Cheryl at Yasi noon, kaya hindi niya alam na sila pala ang hinahanap ni Cardo. Ngayon, nandito siya para hulihin siya. Hindi nakakagulat na galit ang Grand Elder ng Dark Palace. Ngunit, ito ay isang ganap na hindi pagkakaunawaan. I'm sorry, aalis na ako. Si Bruno ay sumisigaw sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang paniwalaan siya ng Grand Elder, at hindi niya ipinahayag na narito siya para harapin si Zyrene. Natatakot siya na ma-alerto si Zyrene at lumayo, at hindi na niya ito mahahanap sa susunod. Kaya, humingi lang siya ng tawad at wala man lang binanggit tungkol kay Zyrene. Kunin mo itong bangkay. Ayokong makita ka ulit. Ikinaway ng Grand Elder ang kanyang kamay at sinabi. Oo. Mabilis na binuhat ni Bruno ang katawan ni Sam at malungkot na umalis sa villa. Sa pagtingin sa likod ni Bruno habang siya ay umalis, ang Grand Elder ay umiling at bumaantong hininga sa kanyang puso. Bagamat pinabayaan niya si Bruno, nakipag-away din siya sa pamilyang Dorian. Hindi lang niya alam kung hahayaan ng pamilyang Dorian ang bagay na ito. Gayunpaman, ang pagpatay sa isa ay kapareho ng pagpatay sa 2. Pagkatapos pumatay ng isa, oras na para gumawa ng isang kalaban, kaya hindi mahalaga kung ito ay isa pa.
Ang pagpatay kay Sam sa harap ni Cheryl ay nagpatunay din sa kanyang kahalagahan sa puso ng Grand Elder. Pagkatapos umalis sa madilim na palasyo, tiyak na hindi niya ito pakikitunguhan ng masama. Gayunpaman, labis na nagulat ang Grand Elder. Ang pamilyang Dorian ay hindi mukhang bobo o mayabang. Nagbigay na siya ng pahayag, at alam din nilang narito siya para maghanap ng tagapagmana. Gayunpaman, si Bruno ay talagang nagdala ng ibang tao upang hulihin siya. Ano ang nangyayari? Sumimangot din si Terence. Sa nakikita niya, ang pagkagulat at kawalan ng magawa ni Bruno ay hindi isang gawa. Ang batang ito ay hindi ganoon kaplano, kaya tila ang target ni Bruno sa pagkakataong ito ay si Zyrene, hindi sina Cheryl at Yasi. Tungkol naman sa utos na hulihin sina Cheryl at Yasi, ito ay isang biglaang ideya lamang. Hindi naintindihan ng Grand Elder at naisip na narito ang pamilyang Dorian upang hulihin si Cheryl. Kaya, isa pang miyembro ng pamilyang Dorian ang namatay. Kung pag-uusapan, ang pamilyang Dorian ay medyo trahedya. Napakaraming tao ang namatay kamakailan. Ang bagay ay, si Terence ay hindi pa nakakagawa, at may nakagawa na para sa kanya ito ay nagligtas sa kanya ng maraming pagsisikap. Hindi bababa sa hindi siya mapapansin ng pamilyang Dorian sa ngayon, at mas madali para sa kanya na protektahan si Zyrene mula sa likod ng mga eksena. Paano kung nalantad siya at nagpadala ang pamilyang Dorian ng Sky-Class Lateface o Sky-Class Peakmaster? Hindi yun ang gustong makita ni Terence, hindi niya kayang labanan ang Sky-Class Lateface pataas gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kaya masaya siya na sisihin siya ng Grand Elder. Cheryl, nakikita mo na handa akong labanan ang pamilyang Dorian at patayin ang kanilang mga masters para protektahan ka. Dapat alam mo kung gaano kakahalaga sa akin, di ba? Sabi ng Grand Elder kay Cheryl. Okay, then. Let's go. Natural na alam ni Cheryl na ang insidente ngayon ay malamang na hindi pagkakaunawaan dahil alam niya ang sitwasyon ni Zyrene, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Pagkatapos ng lahat, siya at ang madilim na palasyo ay maaari lamang magtulungan pansamantala, pero ako ang guro ng palasyo ngayon, tama? Tama. Ikaw ang bagong palasyo master ng ating Dark Palace. Tumango ang Grand Elder. Kung gayon, lilinuin ko, sino ang mas mahalaga, ang guro ng palasyo o ang matanda? Tumingin si Cheryl sa matanda at nagtanong. Siyempre, ang master ng palasyo ang pinakamakapangyarihan. Sa madilim na palasyo, ang master ng palasyo ang pinakamakapangyarihang tao bukod sa akin. Mabilis na sabi ng Grand Elder. Siyempre, ang kapangyarihang ito ay ibinigay sa kanya ng Grand Elder. Kung sinabi niyang si Cheryl ay may kapangyarihan, kung gayon ay mayroon siya. Ang dating Palace Master Wendy ay hindi kasing lakas ng isang normal na Elder. Gayunpaman, babaguhin ni Cheryl ang kasaysayan. Ang Miss ay hindi isang taong dapat ay bully. Noong unang lumipat si Terence sa villa, sobrang spoiled si Miss kaya muntik nang ma-kick out si Terence. 3,112. Oh, kung ganoon nga, Black Shirt, may estudyante kang tinatawag na Irving, di ba? Lumingon si Cheryl sa matanda na nakaitim at mahinang nagtanong. Ito. Bilang tugon sa mga salita ng Palace Master, oo. Pinagpawisan ng nakaitim na matanda. Masasabi niyang hindi madaling mabuli si Cheryl. Kahit na ang Grand Elder ay hindi nang ahas na guluhin siya. Ibang-iba siya sa mga Wendy ng nakaraan. Sa makatuwid, ang nakaitim na nakasuot na matanda ay hindi nang ahas na maging pabaya. Nako, ayoko sa kanya. Simula bukas, hayaan mo siyang maglinis ng mga palikuran sa madilim na palasyo. Sabi ni Cheryl. Ito. Ang nakaitim na nakasuot na Elder ay lubos na nag-isip kay Irving at gusto niyang makita si Irving bilang kanyang kahalili. Ayaw niya kasing maglinis ng kabeta. Itim na damit, ayaw mo. Nanlamig ang mukha ng batang Miss. Itim na damit, ayaw mo na bang maging matanda? Kung ayaw niyang magwales, pwede mo siyang walisin. Nataranta ang Grand Elder. Hindi madaling kausapin si Cheryl tungkol dito, at ngayon ay babalik na siya sa Dark Palace. Anong meron dito? Gusto mo bang mamatay? Oo. Kung gayon hayaan mong linisin ni Irving ang kabeta. Nagulat ang nakaitim na nakasuot na Elder at mabilis na sinabi. Oo. Tumango si Cheryl, nakaka-relax ang kanyang mukha.
Matagal nang hindi gusto ng Miss si Irving, ngunit hindi niya ito binanggit sa Grand Elder bilang isang kondisyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagpaparusa kay Irving ay isang piraso ng cake para sa Miss bilang pinuno ng Dark Palace. Bakit niya sasabihin ito bilang isang kondisyon? Mayroon lamang siyang isang kondisyon, at ang Grand Elder ay kailangang sumang-ayon dito anuman ang mangyari. Kung mayroon siyang higit pa, ang Grand Elder ay maaari lamang sumang-ayon sa isa o dalawa sa kanila. Wala siyang magagawa kung tatanggihan niya ang iba. Ganyan katalino si Miss. Siyempre, hindi pinalayas ng Miss si Irving sa palasyo ang lalaki ay masyadong tuso, at gusto ni Cheryl na panatilihin siya sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Kung gagawin niya ang anumang bagay, mapapansin niya kaagad, at magagamit niya ang lahat ng uri ng paraan upang harapin siya. Ito ay isang paraan para makabawi sa kanya. Kung ganun pwede na tayo. Tanong ng Grand Elder. Tumango ang binibining tumingin sa Vilya sa huling pagkakataon. Ngumiti siya kina Terence, Yasi, at Zyrene, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng Vilya. Paalam. Sabi ni Cheryl sa kanyang puso. Ngunit malapit ko nang maabot ang Sky Class late phase peak, at sa panahong iyon, ako na ang magtatawag ng mga shot sa madilim na palasyo. Walang makakapigil sa akin na bumalik. Cheryl sis. Namumula ang mga mata ni Yasi at hindi niya maiwasang tumawag. Huminto ang mga hakbang ni Cheryl habang papalabas ng Vilya. Huminto siya at lumingon kay Yasi, Yasi, makinig ka sa akin. Makakabalik ako pagkatapos kong umalis. Huwag ka nang magulo, at makinig kay Terence sa bahay, intindihin mo. Oh. Masunaring tumango si Yasi. Paalam, Terence. Ingatan mo si Yasi para sa akin. Ipaubaya ko siya sa iyo. Gustong lumayo ni Cheryl, ngunit pinigilan siya ni Yasi. Lumingon siya at tumingin kay Terence, puno ng pag-aatubili ang kanyang puso. Ito ang uri ng sakit sa puso na naramdaman ng isang tao na nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa sandaling ito, sa wakas na tanto ng Miss kung gaano niya kamahal si Terence at ayaw niyang mahiwalay sa kanya. Gusto ko siya. Oo. Gusto ko siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakumpirma ni Cheryl ang kanyang nararamdaman. Kadalasan, malalaman lamang ng isa kung gaano kahalaga ito pagkatapos mawala ito. So, gusto ko siya. Huwag kang mag-alala, tumango si Terence. Terence. Kinagat ni Cheryl ang kanyang mga ngipin. Matapos maunawaan ang kanyang nararamdaman, ayaw umalis ni Cheryl nang may anumang pagsisisi. Gusto niyang sabihin kay Terence ang kanyang nararamdaman ngunit hindi niya ito masabi. Sa oras na ito, si Cheryl ay biglang nenas. Yasi, palagi kang sumusuporta, ngunit nababaliw ka sa kritikal na sandali. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang, oh, Cheryl sis, hindi kayang iwan si Shield bro. Sa oras na iyon, tiyak na titango ang batang si Miss at sasabihin, oo. Gayunpaman, hindi sinabi ni Yasi sa kanya. Gusto talaga siyang sakalin ni Cheryl. Tiningnan ni Terence ang pagbabago sa Miss, expression, hindi alam kung ano ang mali. Ay drop si Yasi sa kritikal na sandali. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi at tinapakan ang paa. Tumalikod na siya at aalis na sana pero hindi niya masabi ang nasa isip niya. Si Miss ay isang mahiyain na tao. Oh. Hindi alam ni Yasi kung ano ang nangyayari bakit siya pinapagalitan ni Cheryl nang siya ay aalis. Ngunit si Yasi ay hindi isang tanga mas kilala niya si Cheryl kaysa kay Terence, pagkatapos ng lahat, sila ay nanirahan ng magkasama sa loob ng maraming taon. Oh ho ho, huwag kang mag-alala, Cheryl sis, babantayan kita ng pinto at hindi ko hahayaang kunin ng sino man ang iyong posisyon bilang pangunahing asawa. Tumingin si Terence kay Yasi, medyo nalilito. Aalis na sana sila, at nagbibiro pa si Shu. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Terence ay ang sumunod na nangyari. Medyo namula talaga ang mukha ng batang Miss. Bahagyang tumango siya at sinabi sa halos hindi marinig na boses, Huminto si Terence mahinahon ang boses ni Cheryl, ngunit isa siyang Sky Class Master. Narinig niya lahat. Natigilan si Terence saglit, at parang may kung anong humaplo sa kanyang puso. May gusto pala sa kanya ang batang Miss. Ang ibig sabihin ng na iyon ay naiintindihan ni Terence ang intensyon ni Cheryl. Cheryl.
Imposibleng sabihin ni Terence na hindi niya gusto ang Miss. Pagkatapos ng mahabang oras na magkasama, napagtanto niya na lahat ay may nararamdaman para sa kanya, hindi pa banggitin na marami na silang pinagdaanan na magkasama. Sadyang hindi pa nakakasigurado si Terence sa nararamdaman ni Miss. Nahihiyang ngumiti si Cheryl at tumalikod. Bago siya umalis, mahina niyang sinabi, "Terence, I like you." Binitawan ni Cheryl ang bato sa kanyang puso at nagpahinga ng husto. Ni hindi niya nilinggan si Terence pagkatapos niyang magsalita at mabilis na nawala sa gabi. "Ako rin." Sabi ni Terence habang nakatingin sa likod ni Cheryl, "Bibisitahin kita." Sa totoo lang, may nararamdaman na ako sa iyo simula noong una tayong dumating sa Starfield. Ang kumpirmasyon ni Terence ay nagpasaya kay Cheryl, ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad. Natatakot siya na hindi siya makagalaw kapag tumigil siya. Noong una siyang dumating sa Starfield. Hindi ba ibig sabihin noon ay mas nauna pa siyang nagustuhan ni Terence kaysa kay Josephine? Napuno ng kaligayahan ang puso ni Cheryl sa naisip, kasing tamis ng pulot. Gayunpaman, pinagsisihan ni Cheryl na hindi niya naintindihan ang kanyang nararamdaman kanina. Bakit hindi mo sinabi kanina? Sa ganoong paraan, sila ni Terence ay maaaring magkaroon ng ilang matamis na oras na magkasama, tama ba? 3,113. Pero ngayon, kailangan niyang pumunta sa Dark Palace. Mahirap para sa kanya na makitang muli si Terence. Nakuha niya at ng Grand Elder ang kanyang kalayaan, ngunit si Cheryl ay hindi makalabas-masok sa mortal na mundo sa lahat ng oras. May limitasyon ang lahat, at hindi hamanin ni Cheryl ang mga limitasyon sa pag-iisip ng Grand Elder dahil lang doon. Makikita na ang Grand Elder ng madilim na gabi na palasyo ay iba sa Grand Elder ng Snow Valley. Bagamat nagbago na rin ang Dark Knight Elder, hindi mababago ang overbearing mentality na nabuo sa paglipas ng mga taon dahil lang sa gusto niya. Hindi napigilan ng Grand Elder ang matamis na usapan ni Terence at Cheryl. Ang kanyang saloobin kay Cheryl at Wendy ay ganap na naiiba. Wala siyang magagawa tungkol dito. Iba-iba ang personalidad nila. Siyempre, hindi masyadong inisip ng Grand Elder si Terence na isip niya na si Terence ay isang freelancer lang, kaya wala siyang sinabi kay Terence simula nang pumunta siya sa Cheryl. Ngunit walang pakialam si Terence hanggat ang Grand Elder ay mabait kay Cheryl, wala siyang pakialam sa anumang bagay. Ang mga taong tulad ni Cheryl lang ang makakasundo sa isang tulad ng Grand Elder, o mas malakas sila kaysa sa kanya, tulad ni Mr. Yang noon. Mr. Yang. Terence ay nagkaroon ng kanyang mga hinala nang unang binanggit ni Pablo si Mr. Yang. Sino itong Mr. Yang? Sa totoo lang, ganito siya kalakas, hindi man lang inilagay ang Sky-class late phase peak Grand Elder sa kanyang mga mata. Siyempre, hinding-hindi ito iuugnay ni Terence sa kanyang amo. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ideya kung ano ang ginawa ng kanyang amo at ni Donovan Linford sa nakaraan, at hindi pa ito nabanggit sa kanya ni Donovan. Kung hindi dahil sa biglaang pagpapakita ng pangangibabaw ni Donovan, hindi ito maiisip ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay masyadong hindi pamilyar kay Terence. Oh ho ho, sa wakas si Yasi na ang pangalawang asawa. Biglang sabi ni Yasi pagkaalis ni Cheryl. Napakurap-kurap si Terence sa sinabi ni Yasi, ngunit mabilis niyang naintindihan ang nangyayari. Ngumiti siya ng mapait, "Yasi, wala na si Cheryl, at gumagawa ka pa ng eksena. Aalis na rin ako." Mahinang sabi ni Yasi. Biglang naalala ni Terence na aalis na rin si Yasi. Sa isang kisap mata, lahat ng nakapaligid sa kanya ay isa-isang aalis. Marahil ay magkikita silang muli sa malapit na hinaharap, at inaabangan ni Terence ang araw na iyon. Bumalik siya sa sala at naupo sa sofa, tahimik. Parang panaginip ang lahat. Umalis na lang si Miss, at parang may kulang sa Villa. Narito si Bruno upang suluhin ako, ngunit hindi ko inaasahan na kasali si Cheryl. Unang binasag ni Zyrene ang katahimikan. Pakiramdam niya ay kailangan niyang sabihin kay Terence. Naisip ko rin ito. Ngumiti lang si Terence. Nagulat si Zyrene. Naisip niya sa kanyang sarili, oo, bakit hindi iniisip ni Terence ang parehong bagay sa kanya? Si Terence ang nagsabi sa kanya tungkol sa kanyang background at sa plano ng pamilyang Dorian.
Nagpadala sila ng Sky Class mid-phase sa pagkakataong ito, at natatakot ako na magpadala sila ng mas malakas na master sa susunod. Ay drag ka ba nila kasama nila? Hindi tayo maaaring humingi ng tulong sa Grand Elder, hindi ba? Nag-aalalang tanong ni Zyrene. Kahit na nagpunta si Cheryl sa Dark Palace at siya ang bagong master ng palasyo, hindi pa niya naitatag ang sarili. Alam ko iyan, ngunit haharapin natin ito pagdating. Nag-aalala rin si Terence. Mas mabuti kung bumalik na lang ang pamilyang Dorian at itigil ang kanilang ginagawa. Kung nagpadala sila ng mas malakas na master, talagang hindi ito kakayanin ni Terence. I'm sorry. I've caused you trouble. Paumanhin ni Zyrene. Hehe, ano bang pinagsasabi mo? Bodyguard mo ako. Binabayaran ako para tulungan ka. Matandang kasabihan na yan. Walang pakialam na ngumiti si Terence, ngunit iniisip niya na dapat niyang subukan ito kasama si Jenny isang araw dahil Sky Class na siya ngayon kung maaari silang gumawa ng chi gathering pills, pagkatapos ay makakalusot siya ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, mukhang napakabisi ni Jenny kamakailan sinabi niya kay Chito na contaken siya, ngunit hindi pa siya tumatawag, marahil ay nakahiwalay pa rin. Sa gabi, pumunta si Terence sa kanyang silid upang mag-practice, habang sina Yasi at Zyrene ay umakyat sa itaas upang magpahinga. Dinala ni Bruno ang katawan ni Sam Dorian pabalik sa hotel. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ilabas ang katawan. Sa halip, inilagay niya ito sa trunk ng sasakyan. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos magmaneho ng kotse pabalik sa hotel ay tawagan ang kanyang ama, si Geoff. Hindi mahina. How is it? Is the matter settled? Mula sa pananaw ni Geoff, na may Sky Class mid-phase tulad ng Sam, ang pagtanggal kay Zyrene ay magiging isang piraso ng cake. Dad, patay na siya. Sam! Napatay siya. Kinakabahang sabi ni Bruno. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagkabigla. Makikitang medyo natakot siya. Patay. Halos ihagis ni Geoff ang kanyang telepono. Paano namatay ang Sam? Paano siya namatay? Hindi mahina. Anong sabi mo? Ganun kalakas ang mga bodyguard ni Zyrene. Kaya niyang pumatay ng Sky Class mid-phase gaya ng Sam. Tatay, hindi bodyguard ni Zyrene, ito ang Grand Elder ng Dark Palace. Mabilis na sabi ni Bruno. Dark Palace. Grand Elder. Ano? Nagpunta na naman siya para maghanap ng gulo sa iyo. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Geoff. Dati, dahil mali ang pamilyang Dorian, hindi siya agad pumunta sa Dark Palace para manggulo sa pagkamatay ni Cardo. Gayunpaman, ang madilim na palasyo ay hindi maaaring kumuha ng 1 pulgada at humingi ng 1 bakuran, tama ba? Sinubukan ba niyang patayin silang lahat? Nagpadala kami ng another Sky Class mid-phase, at pinatay mo lang siya. Tay, hindi kami naghahanap ng gulo sa kanya. Ito ay ganito. Sa pagkakataong ito, si Dongfang Burong ay hindi nang ahas na magtago ng anuman. Pagkatapos ng lahat, ang Grand Elder ay gagawa ng isang pahayag, at kung siya ay magsinungaling, ito ay madaling makita. Kaya, nagpasya siyang sabihin ang totoo, sinabi kay Geoff na hindi niya kilala si Zyrene. Ang mga salita ni Bruno ay lubos na napatulala kay Geoff. Nagpunta kayong muli para hulihin ang tagapagmana ng iba. Hindi mo masisisi ang Grand Elder ng Dark Palace para dyan. May mga taong katulad mo. Kailangan niyang mahuli sila sa pangalawang pagkakataon. Maswerte ako na pinakawalan kita sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, kahit na si Geoff ay labis na nagalit, hindi siya makapagsalita. Walang paraan upang makahanap ng gulo. Gayunpaman, labis pa rin ang pagkabalisa ni Geoff. Hanggat may pagkakataon siya, tiyak na hahanapin niya ang hustisya. 3,114. Kalimutan mo na to. Wala kang kasalanan dito. Kasalanan to ng Grand Elder ng Dark Palace. Kung kanina pa niya ibinunyag ang identity niya, hindi mangyayari to. Ang mga tao ng pamilyang Dorian ay lahat ng ganito. Kapag nagkaroon ng problema, hindi nila ito sisisihin sa kanilang sarili ngunit sa halip ay sisihin ang iba. Yes. Dad, ano po ang dapat kong gawin ngayon? Sinabi ni Bruno nang hindi sinasadya, kakalimutan na lang ba natin si Zyrene? Kalimutan mo na. Paanong posible iyon?
Hindi nang ahas si Joff na gumawa ng gulo para sa Dark Palace, kaya't si Zyrene lang ang mahahanap niya. Sa pagkakataong ito, magpapadala ako ng Sky-Class mid-phase pick mula sa pamilyang Dorian para tulungan ka. Sa katunayan, ayaw ni Joff na magpadala ng ganoong kalakas na practitioner, ngunit lahat ng mababang antas na practitioner ay patay na. Ngayon, ang pamilyang Dorian ay mayroon lamang 2 Sky-Class mid-phase pick, 2 Sky-Class late phase, at 2 Sky-Class late phase pick full masters na natitira. Bagamat malakas ang pamilyang Dorian, sapat na mahirap na mawala ang napakaraming Sky-Class masters na magkakasunod, halos mahulog sila mula sa pinakamataas na sinaunang kapangyarihan patungo sa isang mid-tier na sinaunang kapangyarihan. Buti na lang at maayos ang top master ng pamilya. Kung hindi, gusto talagang umiyak ni Joff. Okay, salamat talaga, Dad. Tuwang-tuwa si Bruno, hindi niya akalaing susuportahan siya ni Joff ng buong lakas. Siyempre, kung alam ni Joff na si Gian ay pinatay ni Terence sa simula pa lang, at na si Terence ay bodyguard na ngayon ni Zyrene, hindi na niya ilalabas ang Sky-Class mid-phase pick, ito ay pagpapakamatay. Gayunpaman, kailangan ni Joff na humanap ng labasan para mailabas ang kanyang galit. Hindi niya mahawakan ang madilim na palasyo sa ngayon, ngunit mahawakan niya si Zyrene. Kung ang isang tao ay hindi namatay, hindi niya mapatahimik ang kanyang galit. Kababalik lang ni Terence sa kanyang silid upang magpahinga nang matanggap niya ang tawag ni Fatty Boy. Hoy, Fatty Boy? Ano na? Sagot ni Terence. Boss. Nanghihingi ng pera ang bangko. Mapait na ngumiti si Fatty Boy. Dati, maraming utang ang kumpanya at ang pamilya Lane sa bangko. Ngayon, bagamat normal na ang operasyon ng kumpanya, wala kaming pera para bayaran ang utang. Kapag nabayaran na ito, tiyak na magkakaroon ng malaking problema ang operasyon ng kumpanya. Oh! Kumunat ang noo ni Terence, akala niya ay magiging maayos ang kumpanya kapag nagsimula na itong maayos, at hindi niya inaasahan na baon siya sa napakaraming utang. Umuusbong ang negosyo natin ngayon. Hindi na ba tayo mabibigyan ng oras ng bangko? Kahit na nasira ng husto ang sigla ng pamilyang Lane, ang pamilya Wu at ang Sun family ang nangungunang mga pamilya sa sekular na mundo. Can't you say hello? Boss, ang totoo. Nag-uudyok nga ang bangko noon, at nakiusap ako sa isang tao na i-extend ang time limit para sa atin. Nakita ng bangko na gumaganda ang negosyo natin, kaya hindi na nila tayo pinipilit, pero ngayon, na-pressure na sila. Walang magawa si Fatty Boy. Kung makakaisip siya ng paraan, natural na gagawin niya ito, ngunit ngayong wala na siyang ibang paraan, lumapit siya kay Terence para humingi ng tulong. Okay, I know. I'll think of a way. Sabi ni Terence sabay tango. Pagkatapos ibaba ang tawag, hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Sinimulan niya ang kumpanya upang kumita ng kaunting baon para sa kanyang sarili, ngunit ngayon ay trabaho na niya ang kumita ng pera para sa kumpanya. Kahit anong mangyari, kailangan niyang mag-isip ng paraan. Dahil dala ng kumpanya ang pag-asa ng ampunan. Kahit na si Akira ay walang malasakit kay Terence, ang pinakamalaking donor, at nagalit ito kay Terence, ngunit ang ibang pagkakakilanlan ni Terence ay ang lalaking magnanakaw. Gusto sana niyang hintayin si Jenny, ngunit kailangan niya itong tawagan ngayon. Ilang saglit na tumunog ang telepono bago ito kinuha. Nanggaling sa kabilang dulo ang pagod na boses ni Jenny. Terence bro. Oo, nagpapahinga ka na. Hindi nagulat si Terence nang marinig ang boses ni Jenny. Pagkatapos ng lahat, si Jenny ay nasa closed-door research, at kung minsan ang kanyang araw at gabi ay baligtad. Normal na sa kanya ang matulog ng maaga. Hindi. Anong problema, Terence bro? Tanong ni Jenny. Well, kung libre mo, punta ka sa villa ko. I have something to talk to you. Sabi ni Terence. O sige. Pupunta ako bukas ng umaga. May gagawin ako dito. Pupunta ako kapag tapos na ako. Sabi ni Jenny. Sige, sabi niya. Tumango si Terence at ibinaba ang tawag. Pinaplano ni Terence na kunin si Jenny na gumawa ng higit pang mga elixir at sabay na itaas ang kanyang lakas sa Earth Class late phase peak. Gusto niyang makita kung maaari siyang gumawa ng chi gathering elixir kasama niya. Matapos tawagan si Jenny, ipinagpatuloy ni Terence ang pagpino sa namumuong apoy.
Sa kanyang kamakailang mga pagsisikap, siya ay nagiging mas mahusay sa pagkontrol sa forging fire. Naniniwala siya na kung magpapatuloy ito, maaari niyang subukang pinuhin ang espasyo ng Jade sa loob ng kalahating buwan. Hating gabi noon, at nakatuon si Terence sa pagpino sa kanyang forging fire nang makarinig siya ng mga yabag. Bahagya niyang iminulat ang mga mata niya at tumingin sa direksyon ng kwarto niya. Yasi. Masasabi ni Terence na ang mga yapak ay mula kay Yasi. Shield bro, hindi ako makatulog. Nakapijama si Yasi, humihikab habang papasok. Mismo si Cheryl. Tumingin si Terence kay Yasi at tumahimik. Sa totoo lang, medyo na-miss din niya si Cheryl. Ilang oras pa lang umalis si Cheryl pero iba ang pakiramdam. Noong nakaraan, kahit na matagal nang nasa labas si Terence, magiging kalmado pa rin siya sa pagkaalam na nasa bahay si Miss at ang iba pa. Ngunit ngayon, laging nararamdaman ni Terence na parang may nawala sa kanya. Oo. Lagi kong iniisip na ako ang aalis, pero hindi ko inaasahan na si Cheryl pala. Tumango si Yasi. Ang mundo ay hindi mahuhulaan. Gayunpaman, maaaring ito ay isang magandang bagay. Ngumiti si Terence, kayo at si Trixie ay parehong tagapagmana ngayon. Kung wala si Cheryl, mahihirapan siyang makibagay sa atin. Kaya, magandang isipin ito mula sa pananaw na ito. Yeah! Tumango si Yasi, Shield bro, gabi na, matutulog na ako. Sige, sabi niya. Tumango si Terence, bumantong hininga habang pinagmamasdan si Yasi na umalis na mag-isa. Ramdam niya ang lungkot ni Yasi. Isang BMW ang sumugod mula Yanjin patungong Stonegate City sa magdamag. Bagamat pagod ang dalagang nagmamaneho, mabilis pa rin ang pagtakbo ng sasakyan. Alas 5 na ng umaga nang tumunog ang doorbell. Inalis ni Terence ang forging fire at itinulak ang pinto para makita si Jenny na nakatayo doon. Sobrang haggard ang itsura niya na para bang ilang araw siyang hindi nagpapahinga. 3,115. Nagpuyat ka ba? Binuksan ni Terence ang pinto ng villa at tumingin kay Jenny, ang kanyang puso ay sumasakit. Sinabi ni Jenny na gusto niyang gumawa ng isang imbensyon upang matulungan siya. Tila nagsiyap siya araw at gabi, kung hindi ay hindi siya magiging ganito. Okay lang. Terence bro, anong problema? Umiling si Jenny. Gusto kong tulungan mo akong magpino ng ilang mga table tasks. Pagkatapos, titingnan ko kung maaari akong pumunta sa asosasyon ng kalakalan ng mga magsasaka upang makipagpalitan ng pera. Humihingi na naman ng pera si House Lane at ang mga bangko ni Fatty Boy, kailangan kong tulungan silang makakuha. Paliwanag ni Terence. Ang Trade Association ng Practitioner ay may mga patakaran na bartering lang ang pinapayagan, ngunit naniniwala siya na sa nakaraang karanasan ni Terence at sa kanyang relasyon sa Vice Guild Leader na si Uyang, hindi dapat maging problema para sa kanya na gumawa ng exception para sa ilang pera. Sige, simulan na natin. Matapos marinig ito, agad na pumayag si Jenny. Teka, Sky Class Early Phase ako ngayon itataas ko ang iyong lakas sa Earth Class Late Phase Peak at tingnan kung makakagawa ka ng Level 3 Peel. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Tumango si Jenny at pumasok sa villa kasama si Terence. Pagkarating sa villa ni Terence, umupo si Jenny sa tabi ng kama at iniunat ang kanyang kamay na para bang pamilyar na pamilyar siya dito. Handa na siyang magsimulang kumanta ng sining. Hindi nagpapigil si Terence, hinawakan niya ang palso ni Jenny at sinimulang i-channel ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ang ikatlong antas ay maaari ring makatulong sa iba na madagdagan ang kanilang lakas, ngunit ang bilis ng pagpapabuti ay hindi mabanggit sa parehong hininga tulad ng ikalawang antas. Noong tinutulungan niya si Chester at ang iba pa na mag-level up, hindi pa nakakarating si Terence sa ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ginagamit pa niya ang pangalawang yugto para mag-level up, kaya natagalan siya. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nabigla si Terence nang malaman na ang lakas ni Jenny ay napunta mula sa Earth Class Early Phase hanggang sa Earth Class Late Phase Peak sa wala pang 2 oras. Ang bilis ng ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay sadyang napakalangit-defying. Ang lakas ni Jenny ay tumaas hanggang sa Earth Class Late Phase Peak bago huminto.
Tila ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay hindi makalusot sa mga limitasyon ng kanyang sariling lakas, hindi nito maitataas siya sa Sky Class maagang yugto. Ngunit hindi nagulat si Terence, ang resulta ay sapat na mabuti. Napakamangha ni Terence bro, nasiyahan ako. Ang katawan ni Jenny ay napuno ng enerhiya, at siya ay mas energetic kaysa dati. Nawala ang pagod na naramdaman niya nang pumasok siya sa silid. Paf! Napatingin si Terence kay Jenny na namumula. Ang kanyang mga salita ay talagang madaling hindi maunawaan at gumawa ng mga tao na mag-isip ng mali. Kaya nasiyahan. Hindi niya alam kung hindi sinasadya ni Jenny o sinusubukan lang niya itong tuksohin. Kung gayon, simulan na ba natin ang pagpino ng tableta ngayon? Tanong ni Terence. Subukan muna ang pangatlong ranggo na pil o pinuhin muna ang pil na ibinebenta? Tanong ni Jenny. Subukan muna nating pinuhin ang isang third grade na tableta. Ang paghahangad ni Terence ng lakas ay higit na mas malaki kaysa sa paghahangad niya ng pera. Kung walang pera, makakahanap siya ng paraan, ngunit kung walang lakas, maaaring mamatay ang mga tao kung minsan. Sige, sabi niya. Tumango si Jenny. Upang hindi masayang ang mga materyales, ginagaya ko ngayon ang pagpipino ng isang third grade na tableta. Gayunpaman, maaaring hindi ito tumpak. Kung wala ang aktwal na bagay, medyo kulang pa rin ito. Hanggat matagumpay ang simulation, maaari nating subukan ito sa katotohanan. Tumango si Terence. Tumango si Jenny at sinimulang paikliin ang apoy ng tableta. Sa isang iglap, isang bola ng apoy ng tableta ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kanyang kabilang kamay ay hindi na natiling walang ginagawa. Sa halip, nagtap siya ng ilang beses sa tablet computer at nagsimulang gayahin ang pagpipino ng tableta ayon sa curve ng oras at temperatura na kanyang na-summarize. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagsimulang i-channel ang tagsibol na ulan upang tulungan ang Jenny. In theory, ang Earth Class Late Phase Peak ay hindi sapat para makagawa ng Third Class Peel, at ang Sky Class Early Phase lang ang magkakaroon ng pagkakataon. Kung gusto niyang pataasin ang success rate, kailangan din niyang dagdagan ang kanyang lakas. Ang unang yugto ng ranggo ng langit ay ang pinakamababang limitasyon. Gayunpaman, kahit na sa tulong ni Terence, mabilis na nabuo ang manipis na pawis sa noo ni Jenny. Ang dami ng chi na nakonsumo ng isang third grade peel ay ganap na naiiba mula sa isang second grade peel. Lumipas ang oras, segundo sa segundo. Sina Terence at Jenny ay parehong kinakabahan, naghihintay sa sandali ng tagumpay. Ngunit ang ikinabahala ni Terence ay ang tibay ni Jenny ay mabilis na naubos, at naramdaman ni Terence na nauubos ang kanyang tibay. Phew! Parehong bumantong hininga sina Terence at Jenny. Nabigo siya. Nabigo siya sa huling sandali, at habang si Terence ay isang Sky Class Early Phase, ang diskarte ng Spring Rain ay hindi katulad ng sining ng Dragon Mastery. Ang tibay at chi ni Terence ay sapat na para gawin ang tableta, ngunit ang rate ng conversion ng ulan sa tagsibol ay hindi gaanong mataas, at ito ay gumamit ng maraming lakas at chi, hindi ito kasing husay ng sining ng Dragon Mastery, at kaya siya ay nabigo. At nabigo din ito sa huling sandali. Sa madaling salita, kung mas mataas lang ng kaunti ang lakas ni Terence, nagtagumpay sana siya. Hindi pa rin ito gumagana. Ang simulation ng pagpino sa pinakamadaling recover peel ay nabigo na, lalo pa ang mas komplikadong chi gathering peel. Umiling si Jenny, hindi, Terence bro, lahat ng ito ay dahil masyadong mababa ang level ni Jenny. Buti sana kung mas mataas siya ng kaunti. Laging tinutulungan ni Terence bro si Jenny na mag-level up, at si Jenny mismo ay isang malaking tanga. Jenny, huwag mong sabihin yan. Napakagaling mo na. Namula si Terence. Kung si Jenny ay tanga, kung gayon hindi marami ang matalino. Sino sa mundo ng pagsasanay ang maaaring nakaimbento ng siyentipikong paraan ng paggawa ng mga table tasks? Hoy, Terence bro, tulungan mo si Jenny na mabawi ang kanyang chi, at ipagbibili kita ng first and second class na table tasks. Sabi ni Jenny. Tumango si Terence at nagsimulang tulungan siyang mabawi ang kanyang chi ng mabilis. Ang paggawa ng first at second class na mga table tasks ay mas madali para sa kanya, at hindi nagtagal, natapos ni Terence ang paggawa ng lahat ng materyales na mayroon siya.
Ito ang mga materyales na ibinigay sa kanya ng vice leader na si Uyang noong nagpunta siya sa Trade Association ng practitioner last time. Sa teorya, ang mga materyales na ito ay makakagawa lamang ng mga 10 tableta, ngunit sa mga kamay ni Jenny, ito ay higit sa doble ng halaga. Napino niya ang kabuoang 25 na table task. Hindi maiwasan ni Terence na isipin na si Jenny ay isang henyo. Jenny, hindi mo alam ang tungkol sa pag-alis ni Cheryl, tama? Hindi kita inistorbo noong ikaw ay nasa pag-iisa. Sabi ni Terence. Oh, saan siya nagpunta? Tanong ni Jenny, bahagyang natigilan. Ganito. Ipinaliwanag ni Terence ang pagbisita ni Cheryl sa Dark Palace. 3,116. Nakakalungkot na hindi ako nakapagpaalam sa kanya ng personal, ngunit huwag kang malungkot, Terence bro. Nag-level up siya, at gusto ko rin talagang mag-level up para matulungan ka. Seryosong sabi ni Jenny. Jenny? Kung wala nang iba, pwede ka nang bumalik. Hindi kita iistorbahin. Nga pala, anong nire-research mo? Tanong ni Terence. Matagal nang nakahiwalay si Jenny, ngunit hindi alam ni Terence kung ano ang kanyang sinasaliksik. Hehe, ito ay isang bagay na may kaugnayan sa paggawa ng elixir, tiyak na makakatulong ito kay Terence bro, malalaman mo pagdating ng panahon. Mahiwagang sabi ni Jenny. Then, she suddenly smiled and blinked her eyes adorably. Actually, hindi pa nagtagumpay si Jenny. Kung hindi, tatawanan siya ni Cheryl bro sa pagiging tulala. Hehe, bakit naman ako? Hindi ko natatanungin, ngumiti si Terence, dapat kang bumalik ng maaga. Tumango si Jenny. Gabi na. Siya. Kailangang magmadaling bumalik. Sa pag-iisip kung paano marami pa siyang dapat gawin, hindi mapigilan ni Jenny na sumakit ang ulo. Hindi akalain ni Terence na si Jenny ay aalis ng ganoon kabilis, aalis sa villa ni Terence at babalik sa sarili niyang villa. Ate, bumalik ka na. Si Chito ay nagulat nang makita si Jenny. Kung tutuusin, matagal na niya itong hindi nakikita. Tumango si Jenny. May mga gagawin pa ako. Mag-isa ka munang magbasa. Habang nagsasalita si Jenny, hindi niya gaanong pinansin si Chito at umakyat sa itaas. Hindi lang umupo si Terence at walang ginawa. Ininom niya ang mga table tasks sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner. Kailangan niyang tiyakin na ang mga masters mula sa pamilyang Dorian ay hindi pa dumarating. Kailangan niyang ibenta ang mga table tasks sa association at kumuha ng pera. Kapag dumating si Bruno na naghahanap ng gulo sa gabi, babalik si Terence. Gayunpaman, minaliit ni Terence ang sigasig ng mga masters mula sa pamilyang Dorian. Hindi sila dumating kaninang umaga, ngunit lumipad sa lungsod ng Stonegate kagabi. May dahilan kung bakit naging masigasig ang master na ito mula sa pamilyang Dorian. Siya ang nakababatang kapatid ng namatay na si Jian, at ang kanyang pangalan ay Hanzo. Bagamat si Dongfang ay naririto upang tulungan si Bruno na makitungo kay Zyrene, hindi muna siya pumunta sa Bruno. Sa halip, pumunta siya sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Siyempre, ito ay palihim ding inaprubahan ng Geoff. Pagkatapos ng lahat, gusto ding malaman ni Geoff kung paano namatay si Jian. Nais din ni Hanzo na pumunta sa asosasyon ng kalakalan ng mga magsasaka upang makita kung maaari niyang bilhin ang mga halamang gamot para sa pagtatanim ng Bruno. Pumasok si Terence sa marketplace ng Practitioners Trade Association nang walang sagabal at idinial ang numero ni Vice Guild Leader Uyang. Mr. Ford. Nagulat si Vice Guild Leader Uyang na sinagot ang tawag. Pinatay lang ni Terence ang isang master mula sa pamilyang Dorian, at tinawag pa rin niya ito. Bagamat nakayanan nila ang presyon at natakpan ito ng husto, hindi kayang takpan ng papel ang apoy. Hindi lang si Vice Guild Leader na si Uyang ang naruroon sa araw na iyon. Bagamat ang iba ay pawang hindi kaakibat, paano kung mahanap sila ng pamilyang Dorian? Ako, Vice President Uyang. Nasa City Square ako ng Cultivator Trade Association, nandyan ka ba? May kailangan akong kausapin sa iyo. Sabi ni Terence.
Oo, nasa office ako. Diretso ka na lang sa akin. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Dinala ni Terence ang mga table tas at dali-daling naglakad papunta sa opisina ni Vice Guild Leader Uyang. Vice Guild Leader Uyang, kumusta ka na? Mr. Ford, nandito ka na. Tumayo si Vice Guild Leader Uyang at ngumiti kay Terence, I wonder what Mr. Ford is here. Vice Guild Leader Uyang, I have some finished pills in my hands. Can you help me exchange them for some money? Kanina lang kulang ang pera ko. Dahil doon, inilagay ni Terence ang lahat ng mga tabletang dinala niya sa mesa ni Vice Guild Leader Uyang. Ito. Pumapangit ang mukha ni Vice Guild Leader Uyang habang nakatingin sa tableta sa mesa. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Terence. Anong problema? Vice Guild Leader Uyang, may problema ka ba? Napakurap si Terence. Mr. Ford, hindi ko ito itatago sa iyo. Nagpadala lang ng notice ang mga nakatataas sa Cultivator Trade Association. Isa itong abiso na personal na ipinadala ng Honorary Grand Supreme President. Hindi nila papayagan ang ating mga branch na pribadong bumili at magbenta ng mga pills. Lahat ng ating mga pills ay eksklusibong ibibigay ng Sky Elixir Sect mula ngayon. Awkward na sinabi ni Vice Guild Leader Uyang, bagaman may backer ako sa Cultivators Trade Association, hindi ko kayang suwayin ang mga salita ng Honorary Chairman. Sky Elixir Sect. Ano? Medyo nalito si Terence, hindi ba sila gumagawa ng high-level na pills? Gusto nilang kunin ang merkado para sa rank 1 at rank 2 na mga table tasks. Hindi rin ako sigurado kung ano ang nangyayari. Bigla na lang, isang elder kang mula sa Sky Elixir Sect ang pumunta sa Practitioners Trade Association ng aming Practitioners Trade Association. Sila ang namamahala sa pagbibigay sa amin ng napakaraming first and second grade pills. Pumirma na rin sila ng isang kasunduan sa Honorary Chairman ng Grand Supreme Sect para eksklusibong ibigay sa amin ang mga pills. Kaya naman sana mapatawad ako ni Mr. Ford. Paliwanag ni Vice Guild Leader Uyang. Kuya Kang. Nakakunot ang noo ni Terence habang iniisip si Harry. Gusto ng batang ito na putulin ang kanyang pinagkakakitaan, ngunit paano niya nalaman na narito siya para magbenta ng mga table tasks? May pinadala ba siya para mag-imbestiga? Gayunpaman, ano ang kanyang layunin sa paggawa nito? Sa karamihan, ito ay mapuputol ang kanyang pinagmumulan ng kita at hindi makakasira sa kanyang foundation. Sa karamihan, masusuklam lamang ito sa kanya. Hindi kaya ito ay para lamang mena sa kanya. Hindi maiwasan ni Terence na humanga kay Harry dahil sa kanyang kakayahang maimpluwensyahan ang desisyon ng sekta ng Sky Elixir, na ginawa silang mas produce ng napakaraming first at second grade elixir. Gaano karaming lakas tao at mapagkukunan ang kailangan nilang gastusin? Dagdag pa, habang ang class 1 at class 2 na mga tabletang ito ay hindi mukhang mura, ang mga ito ay mga mundo bukod sa class 3 na mga table tasks. Nahirapan si Terence na isipin na ang Sky Elixir Sect ay mag-aaksaya ng kanilang enerhiya at chi sa mga basurang ito para lang kasuklam-suklam siya. Maayos ba sila sa ulo? Tama, si Elder Kang. Siya ang bagong elder ng Sky Elixir Sect, at narinig ko na ang kanyang mga salita ay nagdadala ng maraming bigat sa sekta. Kaya, Mr. Ford, sana ay hindi mo ako pahirapan. Wala na akong ibang pagpipilian, sabi ng Vice Guild Leader na si Uyang. Alam ko, tumanggo si Terence. Masasabi niyang hindi nagsisinungaling si Vice President Uyang. Pinatunog niya ito na parang totoo, at si Terence ay may sama ng loob kay Harry. Malamang na hindi alam ni Vice President Uyang ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Terence ay si Terence Ford, hindi si Terence. 3,117. Sinabi ni Terence, kung gayon, wala nang ibang paraan. Magtulungan tayong muli sa hinaharap. Tama. Alam mo naman na kami, ang Practitioner Trade Association, ay hindi natatakot sa Sky Elixir Sect, pero ayaw naming makasakit sa isang makapangyarihang sinaunang sekta sa ganoong kaliit na bagay. Hindi ito para sa aming interes, at kahit gaano pa kalakas si Mr. Ford, isa lang siyang tao.
Maliban na lang kung si Mr. Ford ay makakapagbigay ng sapat na background, sabi namin ni Vice, lahat ng pinuno ay magbabago ang isip namin. Ay mga negosyante, at ang mga negosyante ay naghahabol lamang ng mga kita maliban sa aming background, kung ang mga kita ay sapat, wala kaming pakialam kung ang mga ito ay ang sekta ng langit o hindi. Naiintindihan ko, kung tungkol sa pagbaba ng presyo, hindi na inisip ni Terence ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Jenny ay abala sa ngayon at walang gaanong oras para gumawa ng mga elixir. Kung ibababa niya ang presyo ng mga elixir, hindi kikita ng malaki si Terence mula rito. Hindi ito pang matagalang deal, at hindi nag-abala si Terence na hilingin sa Vice Guild Leader na si Uyang na ipaglaban ito. Iniba niya ang topic, maaari bang magtanong, kumusta ang pamilyang Dorian? Nagpadala ba sila ng magtanong? Isang beses lang ako tinanong ng pamilyang Dorian sa pamamagitan ng ating presidente, pero ang sabi ko ay dahil may hindi pagkakasundo ang mga miyembro ng pamilya nila nang bumibili sila ng mga halamang gamot na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang nakatatanda. Gayunpaman, mabilis na tumakas ang mamamatay tao, kaya hindi namin nakita ang mukha ng mamamatay tao. Mr. Ford? Sabi ng Vice Guild Leader na si Uyang, sa ngayon, ang Guild Leader lang ang naglalagay ng pressure sa iyo. Maaari pa rin kitang tulungang pagtakpan ito. Gayunpaman, kung ang Honorary Guild Leader ang nagtatanong, wala akong magagawa. Naiintindihan ko. Nakikita ko, salamat, Vice Guild Leader Uyang. Tumango si Terence. Weyaya, kaya kayong mga kasabwat. Malungkot na namatay ang kapatid ko. Nag-uusap pa rin sina Terence at Vice President Uyang nang pumasok si Hanzo. Nandito siya upang imbestigahan ang pagkamatay ni Gian, ngunit siya ay isang maingat na tao. Hindi niya tinanong ang lahat ng nakilala niya, at sa halip ay ginamit niya ang kanyang spirit sense para maramdaman ang pinag-uusapan ng lahat sa marketplace ng Practitioners Trade Association. Nang marinig niya ang pag-uusap ni na Terence at Vice President Uyang, nagalit siya at sumugod na may mabangis na ekspresyon. Ang kalaban ay Sky Class mid-face pick, at si Terence ay mas mahina kaysa sa kanya mahirap para sa kanya na maramdaman ang kanyang presensya, at nang ihayag niya ang kanyang lakas ay napagtanto niyang may mali. Boom! Sa isang malakas na kalabog, binuksan ang pinto sa opisina ni Vice Guild Leader Uyang. Lumitaw si Hanzo sa harapan nilang dalawa. Sino ka? Tanong ni Vice Guild Leader Uyang na nakakunot ang noo. Natural na narinig niya ang mga salita ni Hanzo at malabo niyang mahulaan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi siya sigurado. Sino ako? I'm the younger brother of the late Gian, Hanzo. Kayo pala ang pumatay sa kapatid ko. Ngayon, mamamatay kayong lahat. Ngumisi si Hanzo at nagsimulang umawit ng kanyang mental cultivation technique. Isang pares ng mga bakal na tinidor ang lumitaw sa kanyang mga kamay, na halatang halata na ang kanyang makalangit na mga sandata. Sumimangot si Terence, maaari niyang mapatay ang Sky Class mid-face pick sa loob ng ilang segundo, ngunit iyon ay kung hindi nagpapansinan ang kalaban. Ngayon, ang Sky Class mid-face pick na ito ay lalabas na sa simula pa lang, at mayroon pa siyang Sky Class na sandata. Dahil dito kinabahan si Terence, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang may tiwala siya. Vice Guild Leader Uyang, sabay tayong umatake. Kung hindi, pareho tayong mamamatay ngayon. Sigaw ni Terence. Nagbago ang mukha ni Vice Guild Leader Uyang. Masasabi niya kung gaano kalakas ang lalaking ito. Marahil ay narinig ni Gian ang lahat ng sinabi niya. Bagamat hindi niya pinatay si Gian, halatang walang pakialam si Gian. Naisip niya na ang lalaking ito ay kasabwat ni Terence at handa na rin siyang patayin. Matapos mag-alinlangan sandali, alam din ng Vice Guild Leader na si Uyang na ang usapin ngayon ay hindi magtatapos ng mapayapa. Kaya, hindi na siya nagtagal. Inabot niya ang ilalim ng kanyang mesa at naglabas ng isang malaking talam. Ito ang kanyang makalangit na sandata. Ang malaking talam ay kumikinang na may madilim na asul na liwanag. Ito ay malinaw na isang top grade na banal na sandata. Ang mental cultivation technique ni Vice Guild Leader Uyang ay water type, at dahil siya ang honorary guild leader ng No. Dalawang branch, siguradong hindi magiging masama ang item sa kanyang mga kamay.
Nang ilabas ni Uyang ang kanyang asul na talam, malakas na kumilos si Dongfang. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang bakal na tinidor ay naglabas ng puwo na tunog na parang nagmula sa kailaliman ng impyerno. Isang layunin ng pagpatay ang tumalon, at ang nakakatakot na layunin ng pagpatay ay tila natupad kasabay ng tunog na nagpapadala patungo kina Terence at Uyang. Hindi maganda. Huwag kang makinig. Nagpadala ng malakas na senyales ng babala si Jade ni Terence, at alam niyang may mali sa boses. Natigilan ng Vice Guild Leader na si Uyang nang marinig ang boses, natulala ang mga mata. Ang sigaw ni Terence ang gumising sa kanya, at nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Demonyo ang tunog ng pitchfork, at agad nitong ginulo ang isip ni Vice Guild Leader Uyang. Marahil ito ay isang paraan na maaaring makaapekto sa isipan ng ibang tao. Kung hindi dahil sa paalala ni Terence, isa na siyang demonyo sa ilalim ng pitchfork ngayon. Bagamat kasalanan ito ni Terence, at pinatay niya si Jian, labis pa rin siyang nagpapasalamat kay Terence. Kung tutuusin, walang pakialam si Hanzo. Sa kanyang mga mata, sangkot din dito ang Vice Guild Leader na si Uyang, at siguradong patay na siya. A puny sky class early phase could see through my demonic sound, not bad. Gayunpaman, sa lakas ninyong dalawa, imposibleng sabay ninyong patayin ang kuya ko. Sabihin mo sa akin, sino pa ang mga kasabwat mo? Kaya kung bigyan ka ng mabilis na kamatayan at iligtas ka sa torture. Malamig na ngumuso si Hanzo at mayabang na nagtanong. Kung gusto mong malaman, kailangan mo muna kaming talunin. Hindi binigyan ni Terence ng pagkakataon si Hanzo na magsalita habang tinutukan niya ang siyam na karayom ng Fushi sa kanya. Ang mukha ni Hanzo ay naging sobrang pangit, hindi niya akalain na si Terence ang gagawa ng unang hakbang at masisira ang kanyang plano. Tama, sinabi ni Jian kay Terence at Vice Guild Leader na si Uyang ang lahat ng ito dahil may plano siya. Nagsagawa siya ng mental cultivation method na maaaring magpa-hypnotize at makagulo sa isipan ng mga tao. Gusto niyang i-hypnotize si Terence at ang Vice Guild Leader na si Uyang para malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ngunit pinutol siya ni Terence. Paanong hindi siya magagalit? 3,118. Ngunit dahil dito ay nawala ng pasensya si Dorian. Itinaas niya ang kanyang pitchfork at tumalon, iniugoy ito kay Terence. Masasabi niyang si Terence ay isang sky class early phase, ngunit mas malakas siya kaysa sa Vice Guild Leader na si Uyang. Paulit-ulit niyang nakikita ang kanyang mga plano, kaya nagpasya siyang alisin muna si Terence bago makuha ang katotohanan mula sa Vice Guild Leader na si Uyang. Little brat, hinahanap mo si kamatayan. Pilit na inindayog ni Dorian ang kanyang tinidor at hinarang ang siyam na karayom ng Foxy ni Terence. Si Terence ay Sky Class early phase, hindi siya katapat ni Hanzo, na Sky Class mid-phase peak. Ang Blue Blade ni Vice President Uyang, sa kabilang banda, ay napakalakas. Pagkatapos kumilos ni Terence, gumawa rin ng hakbang si Vice Presidente Uyang. Ang asul na talom at ang tinidor ay nagbanggaan sa isang dumadagandong na tunog. Napaatras si Dongfang ng isang hakbang, ngunit si Vice President Uyang ay nasa mas masamang kalagayan. Napaatras talaga siya ng 4 o 5 hakbang at muntik na siyang mahulog sa lupa. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Terence. Sinamantala niya ang katotohanang hindi pa naka-recover si Hanzo at biglang na-activate ang ika-9 na estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram bomb na binasag ito sa katawan ni Hanzo. Gayunpaman, nakabantay na si Hanzo laban kay Terence. Hindi niya namamalayan na umiwas siya sa gilid nang makita niya ang pag-atake ni Terence. Kahit na hindi niya akalain na si Terence, isang maagang yugto ng Sky Class Master, ay maaaring gumawa ng malaking pinsala sa kanya, ayaw niyang masaktan. Ang hindi niya inaasahan ay ang tama niyang pag-iwas nang makita niya ang galaw ni Terence, medyo natulala siya. Katumbas ito ng 15 galaw ng isang Sky Class skill. Kung tatamaan siya nito, patay na siya o nasugatan. Ngunit, paano nagawa ni Terence na gumamit ng napakalakas na galaw? Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Dongfang na ang kanyang kapatid ay talagang pinatay ni Terence. Hindi na kailangan ng ibang tao na gumawa ng anuman.
Kung hindi siya nakabantay, mahuhulog na siya sa panloloko ni Terence. Gayunpaman, ang kalahati ng katawan ni Hanzo na natangay ng nagngangalit na apoy ni Terence na 8 trigram bomb ay nasusunog pa rin sa sakit, at ang kanyang mga meridian ay nasugatan din ng husto, na nagpagalit kay Hanzo. Demonyong tunog tinidor. Bata, mamatay. Ang mga bakal na tinidor sa kanyang mga kamay ay nagsimulang tumunog muli ng buho, habang malakas na sumigaw si Dongfang. Nawala ang isip ni Terence na parang nasa kakaibang ilusyon, ngunit handa siya sa tunog na tinidor ni Hanzo. Napaungol siya kasabay ng tunog ng tinidor. Hell demonyo kamao. Napakalakas ng boses ni Terence para matakpan ang tunog ng sound fork. Dahil pinaglalaroan mo ako, paglalaroan din kita, naisip ni Terence. Buong lakas na ginagamit ni Dongfang ang demonic tuning fork, at hindi na siya nang ahas na makipag-head-to-head kay Terence. Medyo natakot na siya sa atake ni Terence kanina, kaya gusto niya mawala sa isip si Terence bago siya umatake. Gayunpaman, sumigaw si Terence ng isang bagay na hindi niya narinig ng malinaw, ngunit hindi lang nawala ng malay si Terence, binato pa niya ito ng suntok. Buong lakas na ginagamit ni Hanzo ang demonic sound fork, at huli na para sa kanya na umiwas. Sa kabutihang palad, nakita niya na ang suntok ni Terence ay hindi kasing lakas ng dati, at kumpiyansa siya sa pagharap nito, kaya wala siyang pakialam. Sa sandaling ito, si Terence ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at kumapit ito na ang kanyang huling laban. Ang ikasyam na estilo ng baguazang palm ay halos naubos na ang lahat ng enerhiya ni Terence, at wala man lang itong nagawa kay Dongfang ng husto. Kinailangan ni Terence na gamitin ang ibang ultimate move na natutunan niya mula sa Natoy. Gayunpaman, sa pagtataka ni Terence, hindi umiwas si Hanzo ngunit tinuloy ang pag-atake. Sa pagkakataong ito, 100% na nahuli si Hanzo. Isang pulang ilaw ang lumabas mula sa kamao ni Terence at pumasok sa isip ni Dongfang. Sa susunod na sandali, bago pa makareact si Dongfang or Dorian, naramdaman niya ang walang katapusang dagat ng apoy na lumitaw sa kanyang likuran, na umaagos patungo sa kanya. Nararamdaman pa niya ang mainit na alon ng apoy. Siya subconsciously sumigaw sa shock, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang hitsura ng shock. Vice Guild Leader Uyang, mabilis na patayin siya. Napaupo si Terence sa lupa na may plop pagkatapos gamitin ang fist ng apoy ng impyerno. Naubos na niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at hindi na siya makagalaw pa. Hindi man lang siya makatayo. Nagulat si Vice Guild Leader Uyang. Bagamat hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari kay Dongfang ng husto, sinunod pa rin niya ang mga tagubilin ni Terence at nilaslas ang ulo ni Dongfang. Gayunpaman, ang Vice Guild Leader na si Uyang ay napakabagal pa rin at hindi nakuha ang pinakamagandang pagkakataon. Nagising na si Hanzo mula sa apoy ng impyerno at bumalik sa realidad. Madalas niyang ginagamit ang mga demonyong kaharian at ilusyon na ito para linlangin ang mga tao. Pagkatapos na day ni Terence, mabilis siyang nagising, ngunit ang kanyang puso ay napuno na ng pagkabigla. Sa wakas ay nalaman niyang hindi makatarungan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Kahit siya mismo ay halos tapos na. Swish! Ang matalim na asul na broadsword ay pumutol sa kanang bahagi ng ulo ni Hanzo, direktang pinutol ang kalahati ng kanyang mata, ang buong tainga, at ang gilid ng kanyang bungo. Ikaw ay miyembro ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Pinandilatan ni Hanzo si Terence ng may galit, ngunit ayaw na niyang makipag-away. Lumipad siya palabas ng opisina ni Vice Guild Leader Uyang at mabilis na nawala. Bagamat si Hanzo ay nasugatan ng husto, ang isa sa kanyang mga mata ay may kapansanan, at ang kanyang ulo ay malubhang nasugatan din, hindi ito sapat na pumatay ng Sky Class mid-face peak. Hindi na niya kayang lumaban pa, at natakot siya kay Terence. Kung si Terence ay gumamit ng isa pang Hell Demon Fist, at ginawa siyang mawala ng focus kahit isang segundo, siguradong patay na siya. Kaya naman, tumakas si Dongfang.
Paghihiganti, kailangan niyang maghiganti, ngunit iyon ay laban lamang sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Wala na siyang pakialam sa lalaking nasa harapan niya. Maaaring tumakas ang monghe, ngunit hindi magawa ng templo. Higit sa lahat, ang pamilyang Dorian ay may matinding galit sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Maaaring hindi malaking bagay si Gian, ngunit si Baron ang pinakanamumukod tanging miyembro ng nakababatang henerasyon sa pamilyang Dorian. Ngayong namatay na siya sa kamay ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, hahayaan ba ito ng pamilyang Dorian? Si Hanzo, sa kabilang banda, ay hindi nag-alinlangan sa kamao ng impyerno ni Terence. Hindi lihim na namatay si Baron Dorian sa kamao ng impyerno ni Natoy, at isa rin siyang practitioner ng isang katulad na masamang sining, kaya pinag-aralan niya ang mga epekto ng kamao ng impyerno. Noon napagdesisyonan na niya kung bakit siya ngayon, at noon pa lang ay napagdesisyonan ni Terence na kung ano siya, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Siyempre, sinadya ito ni Terence. Ito ay dapat ay ang impyernong kamao, ngunit sinabi niya na ito ay ang impyernong kamao ng demonyo, para lang mabili ang kanyang sarili ng ilang oras. 3,119. Gusto niyang ipit ng pamilyang Dorian ang pagkamatay ni Gian sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Mr. Ford, itong Hanzo ay hindi isang simpleng tao. Marami siyang pandaraya. Kahit na kayo at ako ay nagsanib puwersa, hindi namin siya napigilan. Ngayong nakatakas na siya, natatakot ako na ang usapin ay nalantad. Nag-aalalang sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Ayos lang ako, sa tingin niya galing ako sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, pero medyo nag-aalala ako sa'yo. Sabi ni Terence. Hehe, Mr. Ford, wala kang dapat ipag-alala sa akin. Ngayon lang siya nandito. Pagbalik niya, maiintindihan niya na napipilitin lang ako ng araw-araw at araw-araw na sekta na huwag magsabi ng totoo. Hindi pa rin nangangahas ang pamilyang Dorian na magkaroon ng conflict sa Cultivator Trading Association namin. Hindi naman sa wala akong backer. Walang pakialam na sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Mabuti naman, tumango si Terence, aalis na ako, kailangan kong bumalik at maghanda. Sige, Mr. Ford. Mag-ingat ka rin. Ang Vice Guild Leader na si Uyang at Terence ay nagkaroon ng pagkakaibigan sa pamamagitan ng labanan, at ang dalawa ay nasa magkabilang panig na ngayon. Ang Vice Guild Leader na si Uyang ay natatakot kay Terence noong una, ngunit ngayon, ito ay mas parang pag-aalala sa pagitan ng magkakaibigan. Maraming salamat. Nagpapasalamat na tumango si Terence. Pakiramdam niya ay mabuting tao ang Vice Guild Leader na si Uyang. Kung may pagkakataon sa hinaharap, gusto niyang makatrabaho siya. Umalis si Terence sa opisina ni Uyang nang walang sinabi pa, naghahanda na bumalik sa villa. Ang pagdating ni Hanzo ay nagbigay kay Terence ng panganib. Kung ang kalaban ay hindi gumamit ng isang makalangit na sandata, kung gayon ang tsansa ni Terence na manalo ay napakataas, ngunit kapag ang kalaban ay gumamit ng isang makalangit na sandata, ang kalamangan ni Terence ay mawawala. Si Terence ay nanumpa na siya ay magiging isang manlilinlang sa lalong madaling panahon. Naniniwala siya na maibabalik lamang niya ang kanyang dating mga pakinabang kung siya ay matagumpay na nakagawa ng isang sandata na kasama ng sining ng Dragon Mastery. Gayunpaman, pinutol ng Sky Elixir Sect ang kita ni Terence, at labis siyang ikinagalit nito. Itong hari ay talagang parang multo na hindi umaalis, laging lumalabas para guluhin ang mga bagay-bagay. Sa isiping iyon, idinial ni Terence ang numero ni Harry. Oh! Hindi ba ito si Terence? Bakit bigla mo akong naisip ang tawagan? Nagkunwaring curious si Harry. Sa katunayan, alam niyang tiyak na tatawag si Terence para tanungin siya kung alam niyang hindi nabibili ang association ng kanyang mga table tasks. Harry, marami ka bang libreng oras? Kung may oras ka, bakit hindi mo ako tulungang i-refine ang Chi Gathering Peel? Gumagawa ka ng first and second grade peels. Parang napuno ka ng lakas Kailan mo ibibigay sa akin ang Chi Gathering Peel ko? Malamig na tanong ni Terence. This. You're talking about the Practitioners Trade Association. I didn't make it. Buti na lang na-adjust na ang negosyo ng Sky Elixir Sect natin sa kung ano ngayon, at spokesperson lang ako.
Ginagawa namin ito para sanayin ang isang bagong batch ng mga masters ng Pildores, sabi ni Harry. Hindi lang natin itatapon ang una at ikalawang baitang mga table task na ginagawa nila, hindi ba? Natagpuan namin ang asosasyong pangkalakalan ng practitioner upang magtrabaho, at dahil mas mababa ang presyo ng supply, hiniling namin na maging eksklusibong supplier. Hindi mo ako masisisi dito, ganito ang market, gaya ng nabangkarote ang medical company ng miracle doctor natin na sikang dahil sa medical company ng miracle doctor mong si Guan, wala naman tayong magagawa diba? Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin kay Harry halatang hindi ito makatwiran, ngunit walang magawa si Terence kay Harry tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang normal na kompetisyon, at kung gusto ni Terence na baguhin ang mga talahan na yan, kailangan niyang gumamit ng katulad na pamamaraan. Hindi bababasa, hindi siya makakalaban sa Sky Elixir sect sa ibabaw. Pagkatapos ng lahat, ang young master ng Sky Elixir sect ay minsang tumulong sa kanya sa makalangit na silkworm transformation, at si Terence ay hindi maaaring maging walang utang na loob, hindi ba? Maging si Terence ay naghinala ano ang relasyon niya sa young master ng Sky Elixir sect. Bakit niya siya tutulungan bigla? Ngunit ano man ang mangyari, kailangan niyang maghanap ng iba pang paraan para kumita ng mga tabletang nagbebenta ng pera ay wala sa tanong. Dinala niya ang mga table task pabalik sa sala, kung saan si Zyrene ay nag-practice ng kanyang kanta, at si Yasi ay nakaupo sa sofa, hindi kasing saya niya. Yasi, anong ginagawa mo? Naglakad si Terence sa sala, nalilito. Oh, Shield bro? Bumalik ka na. Nag-alala ako. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan ni Cheryl Sis sa Dark Palace. Hindi man lang siya tumawag sa bahay. Napabuntong hininga si Yasi at sinabi sa isang malungkot na tono. It should be fine. He didn't make any calls. Baka hindi pa niya tapos ibigay yung work niya. Wait muna tayo. Naaliw si Terence. Sa katunayan, labis na nag-aalala si Terence. Sige, sabi niya. Yasi nodded. Zyrene and I are recording a song for Cheryl Sis. Si Zyrene ay kumanta lalo na ng album para kay Cheryl Sis. Ipapadala namin sa kanya. And, then you guys can continue. Babalik ako para magtanim. Kagagaling lang ng chi ni Terence, at kailangan pa niyang mag-isip ng paraan para harapin ito. Si Hanzo lang ay sapat na para mahuli siya, at talagang hindi niya alam kung ano ang gagawin kung may ilang mas malalakas na masters mula sa pamilyang Dorian ang lumabas. Tulad ng nahulaan ni Terence, dumating si Cheryl sa Dark Palace ngayon, ngunit marami siyang dapat gawin bilang isang bagong dating. Gayunpaman, nang tanungin siya ng Grand Elder kung kailan gaganapin ang seremonya, ang Miss ay sumagot ng isang tanong, nasaan ang aking ina? Ito. Hindi inaasahan ng Grand Elder na itatanong ito ni Cheryl pagdating niya sa Dark Palace, ngunit sumagot pa rin siya, kasalukuyang nasa looban ng palasyo si Master Wendy sa likod ng bundok. Dito ka rin titira sa hinaharap. Kung gayon, bakit hindi mo ako dinadala doon? Sa isang iglap ay magiging malungkot ang dalagang ito, kaya babalik ako sa tirahan. Sabi ni Cheryl. Ito. Pakiusap. Ang Grand Elder ay walang magawa at maaari lamang dalhin si Cheryl upang makita muna si Wendy. Tungkol naman sa pagtanggap ng tagapagmana sa kanyang pagbabalik, inayos na niya na ang matanda na nakasuot ng itim na damit ay magpasa ng mensahe at maantala ang seremonya ng inaugurasyon. Nakita ng Grand Elder ang personalidad ni Cheryl habang papunta rito. Siya ay isang batang babae na may init ng ulo, at hindi siya nakikipagtalo o nakikipag-usap sa sinuman kapag ang mga bagay ay hindi natuloy. Ang Grand Elder ay walang pagpipilian kundi ang ikompromiso at pagsisihan ang kanyang desisyon. Kung ibinalik niya si Cheryl noong bata pa ito, hindi ito mangyayari. Ngayong wala na ang galit ni Cheryl kay Missy, paano niya aasahan na magtatrabaho siya sa Dark Palace nang walang anumang pagsisisi? Ito ay malinaw na hindi malamang. Dumating si Cheryl at ang Grand Elder sa likod ng bundok kung saan nililinang ni Wendy. Gayunpaman, sa pagtataka ng Grand Elder, walang tao doon. 3,120. Saan nagpunta ang B*HU Wendy na iyon? Medyo inis ang Grand Elder.
Hinawakan niya ang isang alagad na naka-duty at nagtanong. Gusto niyang makita ni Cheryl si Wendy sa lalong madaling panahon at pumunta sa seremonya ng pagtanggap at pagpapasinaya. Ngunit ngayon, mas nababalisa siya, mas hindi niya nakita si Wendy. Natural, galit siya. Ito. Elder ay pumunta na kayo para dumalo sa seremonya ng pagtanggap ng bagong guro ng palasyo. Wala siya rito. Mabilis na sabi ng disipulo. Oh. Tumango ang Grand Elder. Sasabihin na sana niya kay Cheryl na pupunta ang kanyang ina sa seremonya at dapat na rin itong pumunta, ngunit nabigla siya sa nakamamatay na tingin ni Cheryl. Little Great Tita, what's wrong with you again? Medyo natakot ang Grand Elder habang nasa daan, ngunit para sa kinabukasan ng madilim na gabing palasyo, kaya lang niya itong tiisin. Ang tagapagmana na ito ay masuwain, kaya maaari lamang niya itong suyuan. Sino ang tinatawag mong bitch? You old bitch. Pinandilatan ni Cheryl ang matanda. Ito. Ang ibig kong sabihin ay, bakit hindi ka lumabas para makipagkilala sa mga tao? Yun ay meeting people, hindi slot. Paliwanag ng Grand Elder. Malamig na sabi ni Cheryl, lead the way. Sige, sabi niya. Pinunasan ng Grand Elder ang malamig na pawis sa kanyang noo. Buti na lang at hindi pinag-usapan ito ni Cheryl, kung hindi, magiging walang katapusan ang mga bagay. Ang kasalukuyang mood ni Wendy ay sobrang komplikado at kinakabahan. Hindi niya alam na ang bagong master ng palasyo ay ang kanyang anak na babae, si Cheryl. Nag-aalala pa rin siya kay Cheryl dahil nang umalis ang Grand Elder, sinabi niyang papatayin niya si Cheryl, ngunit hindi niya sinabi kung sino ang kahalili na ibinalik niya. Paanong hindi siya kabahan? Miss Wendy, huwag kang mag-alala. Ang munting binibini ay pinagpala ng langit. Dapat ay maayos na siya. Marahil ay matutuwa ang Grand Elder na hahayaan niya ang maliit na misgo pagkatapos makahanap ng tagapagmana. Sabi ni Elder Lee. Talaga. Bamantong hininga si Wendy. Bagamat sinabi ni Kuya Lee, labis pa rin siyang nag-aalala. Alam niya ang ugali ng Grand Elder. Gagawin niya ang sinabi niya. Gayunpaman, nang si Wendy ay nakaramdam ng labis na kaba at pag-aalala, isang pagsabog ng tagay ang biglang dumating mula sa paligid. Halata na dumating na ang bagong master ng palasyo, na siya ring tagapagmana ng Dark Palace. Sinundan ng lahat ang naunang inansayo ng mga aksyon at nagsimulang pumalakpak, sumisigaw, ang madilim na palasyo ay tinatanggap ang bagong guro ng palasyo. Tulala na itinaas ni Wendy ang kanyang ulo. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ng pinagkakatiwalaang Palace Master, siya ay lubos na natulala. Hindi ba ang taong ito? Si Cheryl. Bagamat hindi pa nakita ni Wendy si Cheryl, noong ang nakaitim na elder ay namumuno pa rin sa Dark Shadow Group, dinalhan niya siya ng larawan ni Cheryl. Kamukhang kamukha niya si Wendy, or noong bata pa siya. Hindi niya inaasahan na pupunta si Cheryl sa Dark Palace, at magiging bagong master ng palasyo. Kaya, hindi namatay si Cheryl. Kung hindi siya papatayin ng Grand Elder, siya ang magiging tagapagmana at ang bagong palasyong master ng madilim na gabing palasyo. Gayunpaman, habang masaya si Wendy para kay Cheryl, nag-aalala rin siya. Mabuti na lang at hindi namatay si Cheryl, ngunit hindi magandang bagay para sa kanya ang pumasok sa Dark Palace. Nang walang kalayaan, kahit na siya ang guro ng palasyo, siya ay pinaghigpitan ng Grand Elder. Hindi siya kasing lakas ng isang ordinaryong matanda. Gayunpaman, sa pangkalahatan, medyo masaya pa rin si Wendy. Sinundan ni Cheryl ang Grand Elder sa entablado, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang pagsasalita o nagsalita ng kahit ano. Tumingin lang siya sa Grand Elder at nagtanong, nasaan ang aking ina? Ito. Palace Master Cheryl, magsimula muna tayo sa seremonya ng inaugurasyon. Pagkatapos ng seremonya, magkakaroon ka ng maraming oras upang makasama muli ang iyong ina. Tingnan mo, napakaraming matatanda at kung ano-ano pa ang naghihintay sa iyo sa ibaba. Mabilis na sabi ng Grand Elder. Tinatanong kita, nasaan ang aking ina? Malamig ang boses ni Cheryl. Ako ba ang maestro ng palasyo o sila ang maestro ng palasyo? May problema ba ang maestro ng palasyo na humihiling sa matanda na maghintay pa ng kaunti? Ito.
Siyempre, walang problema. Sa Dark Palace na ito, ikaw ang may pinakamataas na autoridad, bukod sa akin. Nagmamadaling sinabi ng Grand Elder, na, Wendy, para saan ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at umakyat ka sa entablado. Hindi ba pwedeng medyo magalang ka? Cheryl M., hindi nasisiyahan. My little miss, my attitude is good enough. Ang Grand Elder ay hindi nakaimik, ngunit sa kabutihang palad siya ang pinuno ng Dark Palace, kaya kahit anong sabihin niya, ang mga Elder ay hindi maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Dahil gusto munang kilalanin ni Cheryl ang kanyang pamilya, kaya lang. Sa ibaba ng entablado, dilat na dilat ang mga mata ni Wendy sa gulat, puno ng hindi paniniwala. Naglakas loob si Cheryl na labanan ang Grand Elder. At talagang gumamit siya ng ganoong tono para makipag-usap sa Grand Elder. Ang pinakamahiwagang bagay ay ang Grand Elder ay hindi nagalit, at tinawag pa si Cheryl na, Little Miss. Ano ang nangyayari? Sa tabi ni Wendy, kumislap din ng pag-asa ang mga mata ni Kuya Lee. Tila iba ang pagkatao ng munting binibini sa munting binibini. Mukhang nasa palad niya ang Grand Elder. Isang bagay din ang naintindihan ng ibang matatanda. Ang dating Palace Master ay isang dekorasayon lamang, ngunit mula ngayon, ang bagong Palace Master ay ang pinakamakapangyarihang buhay bukod sa Supreme Elder. Hindi sila nag-alinlangan na ang Supreme Elder ay sasang-ayon kay Cheryl kung gusto niyang pumatay ng tao. Hayaan mo na ang nanay ko na umakyat sa entablado para hanapin ako. May respeto ka ba sa mga nakatatanda? Ako dapat ang bumaba para hanapin ang nanay ko. Dahil doon, bumaba si Cheryl sa entablado at naglakad patungo kay Wendy. Nakita rin ni Cheryl si Wendy sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mga luha ng pananabik. Bagamat hindi pa nakikita ni Cheryl ang kanyang ina mula pa noong bata pa siya, makumpirma niya na ito ang kanyang ina sa sandaling makita niya si Wendy. Dahil ang kanyang hitsura ay napakakatulad sa kanya. Nay! Hindi napigilan ni Cheryl na tumakbo at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Wendy. Hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pag-agos. Sa napakaraming taon, pinangarap ni Cheryl na muling makasama ang kanyang ina balang araw, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng muling pagsasama, kailangan nilang harapin ang paghihiwalay. Aalis na si Wendy, at nananatili si Cheryl. Cheryl! Anak ko, sa wakas makikita na rin kita. Umiyak din si Wendy. Umiyak siya ng luha sa tuwa para sa kapakanan ng muling pagsasama kay Cheryl, para sa kapangyarihan ni Cheryl. Alam niya na hindi magiging dehado si Cheryl sa madilim na palasyo sa hinaharap, at siya ang magiging tunay na Palace Master. Ibang-iba siya sa kanya, isang puppet Palace Master. Nay, walang mga api sa iyo sa hinaharap. Maaari kang bumalik at makipagkita muli kay tatay. Kung sino man ang maglalakas loob na pigilan ka, ako ang unang pumatay sa kanya. Sabi ni Cheryl. Ang pangungusap na ito ay nagpalamig sa gulugad ng lahat, at si Irving ay halos umihi sa kanyang pantalon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.